Buenos dias, damas y caballeros. A major political showdown is looming as the House of Representatives plenary hall prepares for the historic voting for the second time to refer the articles of impeachment to the Senate for trial. So diyan natin makikita kung mga tinatawag nilang Duterte vlog ay magparandam lang man. Kasi doon sa at least 5 or 6 hearing days doon sa Committee on Justice, may excuse yung mga sinasabing Duterte block na hindi umattend dahil sinasabi nila hindi naman sila member ng committee. They cannot vote, they cannot question the resource persons. They can only make manifestation. They cannot move or make any motion. They can only make manifestation. Tulad yung ginagawa ni Congressman Paulo Marcoleta. So excuse sila para hindi umattend doon. Although itong si Trillanes ay pinagtatawanan itong si Pulong Duterte kasi parang yan na rin ang leader ng sinasabi nilang Duterte Black na sinasabi ni Trillanes, hindi ka nga, ni anino mo nga, hindi natin nakikita doon sa doon sa hearing, impeachment clarificatory hearing. Ito ay sinabi ito ni Trillanes after nagpalabas ng press release si Pulong Duterte na walang uurong. Hindi daw sila uurong, tuloy ang laban for Sara Duterte. Tuloy ang laban sa against the impeachment, against the impeachment. So sabi ni Trillanes, magpakita ka muna. Magpakita ka muna sa hearing. Hindi, natapos na yung hearing. Ni anino ng Duterte Black hindi natin nakita, which is made up of Pulong Duterte, anak niya si Omar Duterte, at meron pa sila isang pinsan, at sila Pantaleon Alvarez, sila Suntay, binartolina na ng asawa, hindi na ata pinapalabas ang bahay ng asawa. May punishment dahil sa pagnanasa kay Ann Curtis. So tingnan natin, baka nire-reserve nila yung boses nila, nire-reserve nila yung effort nila para formally to defend Sara Duterte doon sa plenary hall. Tingnan natin kung tatayo lang ba to deliver his speech si Pulong Duterte. Tingnan natin kung meron ba siyang bayag o baka hanggang bugaw lang, hanggang beki na bugaw lang ang kaya niyang saksakin at suntukin. Tingnan natin kung meron rin siyang argumentative skill, or baka babae lang ang kaya niyang sigawan. Tingnan natin kung magwala ba ito si Baste sa plenary hall ng House of Representatives, because that is their last chance. Pag nabuo na yung 106 votes, minimum requirement 1/3 vote,
i-refer na yan sa Senado. Wala. Ang next action doon na sa Senado po. In which case, yung mga lawyer naman ang gagalaw. Yung mga lawyer naman ni 16 multi-million lawyers ni Sara. Multi-million monthly ang professional fee. Yun naman ang gagalaw. So parang last hura na ito. Kina Pulong. So Pulong, pakita mo na. Kung yan ang sinasabi ko parati sa inyo some talent hindi talaga transferable from the father to the children or the mother to the children. May mga politiko, mga negosyante super talented, super matalino, super magaling. Unfortunately, hindi na-transfer sa anak. The Dutertes are great example of that. Si Sara, kahit lawyer, although questionable pa yung whether nag-graduate ba talaga siya sa San Sebastian College or nag-graduate lang siya dahil sa palakasan, sa tulong ng professor na later on nilagay sa mataas na pwesto ni Duterte, yung si Attorney Kilala, or nakapasa ba siya sa bar kasi nakakuha rin doon ng tulong sa isang justice, itong si Sara. Kaya nakapasa sa bar. Sabi, nagyayabang pa na mataas na ang grade niya. Pero when she talks, she doesn't talk like a lawyer. Parang parang nagsasalita sa palengke. Kung mag-deliver ng speech, talo pa yung speech ng binabasa na, hindi na nga extempo, pero talo pa sa speech ng isang kindergarten. So ganun rin si Pulong. Hindi ko maalala, narinig ko yan nag-deliver ng privilege speech sa House, kahit yung presidente po yung tatay niya. Si Baste, wala naman. Si Baste, in fairness, kaya naman yung mga extemporaneous speeches. Kaya naman, pero problema puro lumalabas puro trash talk puro trash talk. Walang malalim na sense. Si Kitty naman parang poetic at parang parati high. Parang parati nasobrahan ng bake and cake. So wala talaga. So pero among all three, all four, si Kwan lang ang congressman, si Pulong lang talaga who can lead the team of opposition candidates. Kaya wag ka mag-press release ng walang hindi kami uurong, lalaban kami. Puro press release ka lang, Pulong. Hindi nga natin alam kung naintindihan mo ba yung press release na ginawa ng PR mo. Kung gusto mo talaga, tulungan yung kapatid mo, umattend ka, kayo Duterte Black, baka 10 ata kayo dyan sa House. Umapir kayo sa May 4 ata sa resumption ng session ng House. Sa May 4 ata susubukan nila, pipilitin nila, o May 5 na bumoto na to refer the articles of impeachment to the Senate. So doon ka magpakita, Pulong. Abangan namin kung ganun ka ba talaga katapang o kagaling. Gusto mo pa naman, ang sabi ni Senator Trillanes, former Senator Trillanes, may balak pa naman kayo. After kay Sara, ikaw. After sa'yo, si Baste. Hanggang 2040 manatili sa highest, kontrolado nyo yung highest official of the land. So pasampol naman, Pulong. Future President, pasampol naman sa speech, sa deliberation, sa impeachment ni Sara sa plenary hall. Gusto ka namin pakinggan. Show us your talent.
show us that meron ka rin kahit kukonting galing ng tatay mo. Show us. We will eagerly await that. So yan ang challenge natin. At the same time challenge natin kay Pulong, at the same time anticipation. Malay natin, may ilan buwan nakapag-practice si Pulong to deliver the crucial speech to save his sister. So that we will see on the first week of May. We'll see. Pero I have the feeling wala na naman sila roon. Just like yung unang beses na bumoto rin yung house last year, missing in action rin sila. Pero tingnan natin, baka may isang taon na from last year up to this year, baka yan ang kailangan ni Pulong, isang taon ng practice para makadeliver ng isang privilege speech. Good luck Pulong, and we hope to see you during the deliberation, and we hope to hear from you during the deliberation for the impeachment vote on the plenary hall in the first week of May. So thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog, and see you in my next vlog.